Hello, kumusta po kayong lahat? Ito po ang inyong old buddy, si Nurse Kaloy. Alam ko po itong trending viral na investigation sa PCS o tungkol sa pandaraya sa mga mananaya ng loto ay gasgas na. Pero gagawa po ako isang analysis, isang reaction video at sama-sama po natin i-analisa kung may katotohanan ba ito, mga balibalitang pangyayari na to. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung video clip ni Maharlika tungkol sa investigation na pinangungunahan ni Rapi Tulfo at ni Coco Pimentel sa Senado. Ito po. Huwag tigilan si Tulfo kasi nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Okay? Inaareglo siya. And even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, kaya dapat sumagot, ay inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Nagbidabidahan din dyan si Coco Pimentel. So ano ang nangyari? Walang nangyari, walang kasunod na hearing, hindi natin alam kung ano na nangyari hanggang sa dumating na nga itong edited pictures na ito, mga kababayan, at ang mga taong bayan ay talagang nabulabog. Nagalit kayo. Ayan po. Si Puting, walang pronouncement. Tigil muna tayo dyan dahil gusto ko pong magbigay po ng analysis. Ito po ang mga kababayan ko. Alam naman po natin, maraming mga investigations na nangyari ngayon sa Senado. Nagmula pa ng Parmali, yung kaso ng mga 6 billion worth of shabu, at ito nga po nangyayari rito sa Senado tungkol sa PCSO na billions of Philippine money ang involved galing sa mga tao. Ang ating, if you gonna look back, may nangyari o ba? Doon sa Parmali, may nakulong nga pero sandali lang, nagkanako-contempt lang po sila. May mga criminal charges ba? Walang nangyayari. Sa mga 6 billion, ano nangyari? Naputol ng investigasyon. Sino bang naidihan kundi yung mga piyon o yung mga small time na mga sarhento, yun lang nakukulong. Pero yung mga general, matataas na kung malalaking isda, wala akong nakukulong. Ngayon, mapunta tayo dito sa PCSO. Doon sa sinabi ni Maharlika, kung totoo man ito, naareglo. Anong ibig sabihin na inaareglo ni Lisa Smugs o ni asawa ni BBM at ni Mel Robles, sorry. Ibig sabihin na areglo, as nakita nyo naman, dun sa kaso ni Coco Pimentel noong October 2022, yung sabay-sabay na nanalo ang 433 na mananaya sa loto, which is very impossible. Inimbestigahan po yan. Pero, dahil nga po sa areglo, sinabi ni Miss Maharlika na nabayaran si Coco Pimentel ng 400 million. At sinabi rin ni Maharlika, may investigation pa bang nangyari? Wala na. Nawala na sa balita dahil sa areglo zip. Ngayon, lumalabas ngayon si Rapi Tulfo ay inaareglo rin. Sandali lang po, papakita ko sa inyo. Billion figure na inaalok kay Ito po, Tulfo. pakinggan nyo. Na ka-meeting ni Lisa during that day, okay? Na sinasabi niya kay Robles na Mel, ikaw na bahala sa PCSO. Sabi niya, I want it clean. Gusto niyang malinis ang galawan. Nakulanta nga ang mga netizens sa panibagong pasabog ng Nakita nyo ang nakalagay na headline. Babasahin ko po. Nako po, Lisa Marcos, inalok daw si Senator Tulfo ng 1 billion para manahimik sa PCSO investigation. Katulad po na nangyari kay Coco Pimentel, siya po ay nabayaran ng
400 million. Ngayon po, dahil sa Tulfo, siyempre alam naman natin, gustong tumakbo ng pagiging presidente. Kaya siya nag-grandstanding. Yun po ang sinabi ni Maharlika. Itong investigation dito sa Senado, yan po ang gusto kong i-point out. Dahil sa mga investigasyon na to, nauuwi lang po sa walayan, naareglo, nababayaran. Kawawa ang mga taong Pilipino dahil nauuwi lang sa kanal, sa pusali, ang investigasyon dahil walang nangyayari dahil sa pera. Tulad nyo nabasa nyo, ang balibalita ngayon, kung si Coco Pimentel noon, October 2022, nabayaran ng 400 million, si Tulfo, ang ginagawa niya ngayon, sa aking opinyon, sabi nga rin ni Maharlika, ang Senate hearing tungkol dito sa PCSO ay parang grandstanding lang. Dahil ngayon nga inaareglo sila. Itong aking opinion. Dahil sa areglohan na to, alam nyo dun sa Senate hearing, sinabi rin ni Senator Tulfo na gagawa sila ng executive hearing or investigation. Ibig sabihin pa ng kanyo, executive ay sila-sila lang at yung mga resources tulad ni Mel Robles, sila-sila lang po mag-uusap. Walang ibang tao. Media, pipili lang. Ngayon, siguro malamang dun sa executive hearing na yon ay dun po gaganapin yung areglohan. Ano sa palagay nyo? Kasi pag nagkaroon ng executive hearing yan, sigurado po yan. Walang mangyayari, wala naman lalabas kung ano na pag-usapan nila. Dahil siyempre private yun eh. Executive ko nga eh. Yun ang ibig sabihin dyan. Yun ang aking analysis. Ngayon, yung sinasabi na 1 billion ni offer kay Tulfo, posible mangyari yan. Kasi sa investigation na to, puro grandstanding, wala namang makukulong dyan o walang ma-investigan, sinasabi sasara ang PCSO. Pwet kong my ass, sorry. PCSO papasara, hindi po pwede mangyari yan. Dahil ang kalaban mo dyan ay si Lisa Smugs. Bata niya itong si Mel Robles. Diyan sila kumikita, ginagatasan nilang PCSO tapos papayag silang ipapasara ng Senado yan o kaya ng Kongreso. Maniwala ko. Tanong nyo, tell it to the Marines, imposible mangyari yan. Kaya po kayong mga mananaya ng loto, nananawagan po ako at ng sambanayang Pilipino, huwag na kayong tumaya ng loto dahil kinakwartaan lang kayo ng Malacanang. Kaya sa mga investigation hearing sa Senado ngayon, pera-pera rin lang ang nangyayari. Kaya it's a waste of time and money. Kawawa tayong mga mamamayan dito sa Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat.